So para sa ating morning revival preview, bagong linggo na tayo, week 4. At ang pamagat ng ating paksa sa buong linggong ito ay becoming a reproduction of Christ and experiencing Christ as the shepherd of our souls. So ito yung titulo ng buong linggo. So pupunta na ako sa Monday. Babalik tayo sa aklat ng Pedro. 1 Peter 2, chapter 2, verses 21 to 23. For to this you were called, because Christ also suffered on your behalf, leaving you a model, so that you may follow in his steps, who committed no sin, nor was guile found in his mouth, who being reviled, did not revile in return. Suffering he did not threaten, but keep committing all to him who judges righteously. Amen. So, ang pinaka-main topic dito, sabi dito, ay leaving you a model. So, ang Panginoon mismo, nabuhay siya sa isang pamumuhay na karapat-dapat para siya ay maging huwaran para sa atin. Kasi yung konsepto ng huwaran dito, para bang similar sa ganito. Halimbawa, mayroong isang negosyante, gusto niyang gumawa ng isang produkto. Ang gagawin niya muna, gagawa siya ng isang model o yung huwaran. At mula dyan, titignan niya muna yung kanyang model kung perfect na, ayos na, walang dapat baguhin. Pagkaraan ng mga ilang panahong eksperimento. So mula dyan sa model na yan, magma-mass production na siya. So parang ganun. Kaya lahat ng production, parehong-pareho ng model. So ang Panginoon ay model natin. Siya ang ating huwaran. Siya ang modelo na kung saan ang plano ng Diyos ay gawin lahat tayo na katulad ni Kristo sa buhay at kalikasan. Kung ano si Kristo, maging ganyan lahat tayo. So yun yung konsepto ng ekonomiya ng Diyos. No? Si Kristo ay ang nanguna sa lahat ng bagay. At sa pamamagitan niya, ang Diyos ay nasiyahan. Siya ay naging kaluguran ng Diyos. At ang kagustuhan niya ng Diyos ay i-mass production itong isa na to. Na lahat maging katulad niya. Siya ang panganay na anak, lahat ng mga nakakaraming o magiging anak niya, no, ay magkaroon ng isang direksyon tungo sa pagiging katulad ni Kristo. Kaya yan yung konsepto ng production dito, mass production. So magbabasa na ako. The word model in 1 Peter 2:21 has been spoiled by common usage. Literally, the Greek word means a writing copy, an underwriting for students to use in tracing letters as they learn to draw them. In ancient times, teachers would write letters on writing material, and those letters became a master copy. Another piece of writing materials was put upon the master copy. Then the children would practice writing by tracing the letters from the master copy onto their copy. The Lord Jesus has set his life before us as an underwriting for us to copy by tracing and following his steps. So maganda itong mga pagsasalarawan na ito. Siguro, pwede kong sabihin, itong pagsasalarawan na ito ay mula sa Chinese ancient time. Kasi yung mga Chinese gumagamit sila ng character yung sulat nila character, di ba? May mga arte yan, parang artwork yan. Na para matutuhan ng estudyante, siyempre yung mga teacher, gagawa muna sila ng pinaka-model nila. Sila muna ang gagawa ng magsusulat ng mga character.
Ganun, kung paano siya gawin. May mga stroke kasi yan Chinese hindi ganun kadali. May mga parteng patulis. Tapos minsan naman yung tulis na sa taas. So mga ganun. Kaya yung ginagamit nila yung parang Chinese brush na pag ginanon mo, tumutulis siya, nagiging parang parang mula sa makapal, paliit. May mga pointed part siya. So napaka-artistic na mga Chinese character. Para matuto yung mga estudyante, ang gagawin ng mga teacher, yun nga, gagawa muna sila kasi brush and ink ang ginagamit nila. Gagawa muna sila ng ng pinaka-model nila. So sila muna yung susulat. At pagkatapos yung mga estudyante naman, gagamit sila ng tracing paper. Tracing yung parang transparent, medyo transparent siya. Ipapatong nila doon sa model. Tapos doon, kokopyahin nila. Kokopyahin para ma-perfect sila. So, ganyan ang illustration ng mga salita dito. At ang Panginoon, siya nilatag niya yung kanyang buhay ng kapanahunan niya. At ang kanyang pamumuhay ay nailarawan ng salita sa Biblia. At mula diyan, naging model siya upang tayo ay makasunod sa kanyang buhay. Masundan natin siya. At maging tularan natin ang Panginoon. At tayo ay maging marami mga pagkakatulad mula sa Kanya. No? Reproduction or production. So, yun yung sinasabi rito. Okay, so, ayan, isang araw, siyempre hindi naman overnight ang pagiging makatulad ni Kristo. Ito ay dadaan sa isang maraming mga panahong mga proseso rin sa bahagi natin hanggang tayo unti-unti ay maihubog sa larawan ng Panginoon. Sa panloob, sa panlabas, at yan ay gagawin niya. Kaya, yun ang direksyon natin. So today's reading na ako, it is not God's intention, however, that we try to imitate Christ by our own effort. We know from experience that trying to imitate Christ does not work. We are not able to imitate Him. What we need is not imitation, but reproduction. Outwardly, Christ is our model, and inwardly, He is our person, living in us, being formed in us, and making His home in us. Through this process, we become a reproduction of the original, a reproduction of Christ as our model. Amen. So hindi siya panlabas na pagkokopya o paggagaya sa Panginoon. So, huwag mo siyang gayahin. Kung tutusin, maski namang gayahin natin siya, hindi rin natin kaya. Yung kanyang mga ginawa, hindi natin kayang gayahin yun. Wala tayong ganyang kapasidad. Sapagat yung pamumuhay ng Panginoon ay ayon sa dibinong buhay. Yun, hindi siya isang ordinaryong pamumuhay. Kaya sa bahagi natin, kailangan yung dibinong buhay natin ay lumago upang unti-unti maihubog tayo kay Kristo. Kasi pag walang paglago yung dibinong buhay, yung dibinong kalikasan sa atin, hindi tayo madadala sa pagiging reproduction ng Panginoon. Kaya hindi siya paggaya. Maaaring yung mga iba o unang panahon o maski hanggang sa ngayon, merong mga nagsusumusubok na gayahin siya. Kaya kumisan ang paraan ng kanilang paggagaya ay yung panlabas. Ganun. Mahabang buhok, sabi nila, mahabang buhok ng Panginoon. Haba sila. Sa Revelation, puti yung buhok niya, baka pakulayan nila ng puti. At yung kanyang suot niya, mahabang robe, magsusuot sila ng mahabang robe. Maski hindi naman uso yung ganyan ngayon para maging tsurang Kristo sila. O iniisip nila ang Panginoon may balbas, papatubo sila niyan. Ayun, parang sa panlabas, mukha na silang Kristo. Pero sabi, hindi siya
hindi tayo maging katulad ni Kristo sa pamamagitan ng paggaya o gaya-gaya. Hindi. So may mga steps na binanggit sa atin dito kung paano tayo maging reproduction ng Panginoon. Okay. So, panlabas, pwede rin naman tayong matuto sa mga karakter ng Panginoon sa panlabas. Pero ang mahalaga rito, yung ating panloob kasing bahagi, meron tayong persona ng Panginoon. Kailangan pumasok tayo sa karanasan. Amen. At dahil meron siyang persona sa loob natin, pwede siyang maging pamumuhay natin. Kung tutuusin, meron siyang buhay. Meron tayong buhay niya. Kaya mula sa buhay na yan, pag yung buhay niya ay pinamuhay natin, tayo ay naihuhubog tungo sa Kanya. At sinasabi rin ng Biblia, si Kristo ay gumagawa ng tahanan sa ating mga puso. Kaya lahat ng ito ay mga organic na hakbangin at mga pamamaraan kung paano tayo ay unti-unti maging katulad ng Panginoon. Hindi siya pamamagitan ng paggagaya. Amen. So we need to become Christ's reproduction, copies of Christ, by experiencing a process that involves the riches of the divine life. When this process is completed, we shall become a reproduction of Christ. When anyone observes the expression of the triune God from within a believer, this indicates that such a believer has become a reproduction of Christ, the model. The manner of life that expresses the process triune God is a reproduction of Christ. Amen. So binanggit sa atin dito yung tres unong Diyos. So yung tres unong Diyos. Lahat ng mga believer, ay taglay nila kasi ang tres unong Diyos. Kapag itong tres unong Diyos sa loob ng isang mananampalataya ay naihayag natin yung tres unong Diyos. Ang katumbas niyan ay ang paghahayag kay Kristo. Ang ibig sabihin ng nahayag, hindi naman outward, kundi yung buhay na nasa loob, naging pamumuhay. Naging pamumuhay siya. At sa pamamagitan ng pamumuhay, yung buhay na nakatago, na ihahayag. Paano ba natin maihahayag ang buhay ng Diyos? Sa pamamagitan ng pamumuhay. Kailangan ibuhay mo yung buhay na nasa loob. Nasa loob natin. Kapag yung buhay ng tres unong Diyos na ihayag sa atin, tayo ay magiging reproduction ni Kristo. Ibig sabihin, yung buhay na naihahayag na siyang tres unong Diyos, yan ang buhay ni Kristo. Yan ang kahayagan ni Kristo. At yan ang reproduction ni Kristo. Amen. Amen. As a model to the believers, Christ is the original use for making a reproduction of Himself. Okay, ulitin mo itong sentence na ito. As a model to the believers, Christ is the original use for making a reproduction of Christ, of Himself. In order to understand Christ as our model, we need experience. From experience, we know that as we enjoy Christ day by day, we are undergoing the process of spiritual reproduction to make us living copies of Christ. Amen. Amen. So isang proseso na binanggit dito para maging reproduction tayo ni Kristo, kailangan pumasok tayo sa karanasan ni Kristo. Ibig sabihin, nararanasan mo siya. At ano naman yung karanasan? Pagtatamasa. Natatamasa mo siya. Paano mo siya mararanasan? Sa pamamagitan ng pagtatamasa sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng pagtatamasa, naging kaligayahan mo si Kristo. Kinuha mo siya bilang kaligayahan mo. Siya ang nagpapasaya sa iyo. Siya ang naging kaaliwan mo sa panahon ng pamumuhay natin.
pumapasok tayo sa karanasan ni Kristo sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang buhay bilang ating pamumuhay. So pag ganon, makakapasok tayo sa karanasan sa Panginoon at ito rin yung tinatawag nating pagtatamasa sa Panginoon. So yan ay ang maging reproduction ng Panginoon. Diba? Sabi ng iba, but brother, ang saya mo ang Panginoon ang nagpapasaya sa akin. Yun. Ibig sabihin, meron kang kahayagan ng Panginoon. Oh, brother, bakit mukhang ang payapa ng buhay mo? Yung buhay ng Panginoon ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Yung lakas, tibay, kakontentuhan. So lahat yan, pag napasukan natin yung ganyang karanasan, nagiging reproduction tayo ng Panginoon. Kasi siya nakakayag So yun yung ibig sabihin ng reproduction. Ang reproduction, ibig sabihin, nagiging katulad niya. Pero hindi sa panlabas, kundi sa buhay at kalikasan. Amen. Ito. To become the reproduction of Christ is very different from trying to imitate Him. To illustrate, a man may set an example for a monkey to stand upright, and the monkey stand up, imitating the man. Then the man walks, and the monkey imitates him by walking on 2 feet. But after the imitation is finished, the man leaves, and the monkey goes back to walking on all 4s. At least to a certain extent, those teachers who instruct believers to imitate Christ are like a man training monkey to imitate a human being. So maganda yung illustration niya. Katulad halimbawa ng unggoy. May mga trainer ng unggoy. So tinetrain nila yung unggoy na tumayo. Kasi unggoy, di ba, pag yung actual na niya, nakayuko siya, nakatukod yung dalawang galamay niya sa taas, nakatukod din yung dalawang galamay niya sa paa. 4 ang ginagamit niya para siya maglakad. Bagamat kaya niya maglakad ng nakatayo, pero mas ang lakad unggoy talaga, hindi 2 paa ang ginagamit. Lakad unggoy. Ang lakad unggoy ay 4 na galamay ang ginagamit para maglakad. Ang tao, hindi lumalakad ng ganyan. Maliban na lang kung gumagapang siya. Pero sa natural na buhay, pag naglakad tayo, yung 2 paa ang ginagamit natin. So yung unggoy, pwede niyang gayahin yung tao. Sa pamamagitan ng mga trainer. Kasi yung mga trainer, may pamalo yan Pag yung hayop na hindi sumusunod sa kanila, pinapalo nila kaya natatakot Umisa naman, binibigyan nila ng gantimpala, bibigyan ng saging para sumunod. So may mga pamamaraan yan. So, ayan. Ako, yung unggoy, parang tao na, lumalakad na. Andiyan kasi yung trainer So pagkatapos yung i-train yung unggoy, iniwan na niya. So yung unggoy, bumalik na sa pagka-unggoy at lumakad na sa kanyang 4 na paa. So hindi ganyan ang reproduction. Hindi ganyan. Ang reproduction ay sa pamamagitan ng buhay. Nang ibig sabihin, yung unggoy, para maging ugaling tao, kailangan ilagay mo yung buhay ng tao sa kanya. At kung ililagay mo na yung buhay ng tao sa kanya, unti-unti matetrain siya na maging katulad ng tao. Gagamit na yan ng kutsara tinidor, mauupo siya katulad ng tao, at magkakaroon siya ng kahihiyan na katulad ng tao. Magiging katulad siya ng tao kasi may buhay siya ng tao. So ganyan tayo. Para maging katulad tayo ni Kristo, siyempre ang ginawa ng Panginoon, nilagay niya yung buhay niya sa loob natin. At sa pamamagitan ng buhay niya, unti-unting natetrain tayo na ibuhay yung buhay na yon. So yun ang pagiging katulad ni Kristo. At kung lumago na tayo, natuto na tayo mamuhay sa Panginoon, nagtatamasa, nararanasan na natin siya, halos pumupunta na tayo sa isang sitwasyon na halos talagang
Kristong-Kristo na yung dating natin. Yan yung reproduction. At yan yung gusto ng Diyos. Maging reproduction tayo ng Panginoon. Amen. Trying to imitate Christ in such a way simply does not work. Therefore, I do not encourage you to imitate Christ. Instead, I would point you to his riches. I would point you to him as the one living in us, being formed in us, and making his home in us, so that we may undergo the process of becoming the reproduction of Christ, our model. So yung prosesong pala inulit dito, yun yung proseso na kung saan dapat ay tamuhin natin yung mga kayamanan ng Panginoon. So ito ay sa pamamagitan ng paglalalin, sa pamamagitan ng pamamahagi. So sa ating salamuha sa Panginoon, kung anong Panginoon, sa kanyang mga kayamanan, ibinabahagi niya sa atin, inilalalin sa atin, tinitigmak sa atin. Ang kanyang kabanalan, ang kanyang kalikasan ng pag-ibig, ang kanyang kalikasan ng pagiging matuwid, ang kanyang pagiging buhay, lahat ng mga kung ano siya, pati mga proseso niya, pati yung kanyang mga kagalingang pantao ay dinadala tungo sa loob natin. So, dinadala yan tungo sa loob natin. Sa pamamagitan nito, tayo ay napupuspusan, napupuno ng Panginoon. So, ito yung mga proseso. At kailangan maisagawa din sa atin yung mga organic na proseso. Katulad ng pagwawangis, transformasyon, at hinahayaan natin siyang manahan sa atin. So lahat ng ito ay organic aspect. Organiko ang pagiging naitulad sa Kanya. At pwede natin sabihin, yung mga tao ganyan din eh. Kumisan yung mga anak ng isang tao, isang lalaki, yung kanyang anak na ihuhubog din sa itsura ng tatay. Unti-unti nagiging katulad ng tatay. At yun, hindi naman sa paggagaya lang, kundi ito ay naiporma sa pamamagitan ng buhay at kalikasan. Amen. Amen. As we read 1 Peter 2:18-25, we see that Peter was very rich in experience. In this portion, he speaks of grace, the writing copy, the Savior, the shepherd, and the overseer. Christ is the life within us, and he is also the model for us to follow. If we live by Christ as our inward life, that is, by the indwelling Christ himself, we will undergo the process of spiritual xeroxing to become a reproduction of Christ. Yun. So, yung ginamit niya ay xeroxing. Kasi pag si-xerox, meron kang original dyan eh. Original copy. So, mula sa original copy, idadaan mo siya sa Xerox machine. At sa pamamagitan ng Xerox machine, kokopyahin niya yung original na kopya. Kumisang pag tinignan mo, naku, talagang parehong-pareho sila. Yung original, tsaka yung Xerox copy, katulad, lalo na pag magandang makina, malinis. Halos pag tinignan mo, hindi mo na alam ano yung original, ano yung kopya. So, ganyan din ang magiging proseso ng Panginoon sa atin. Kasi binigay niya sa atin ang mga bahagi na meron siya. Siya ang model natin. Okay? Siya din ang panloob na buhay natin. At si Kristo ang kalikasan natin. So mula sa mga bagay na yan, na kanyang kayamanan,
na ilalali niya sa atin, tayo ay babaguhin, ihuhubog, hanggang sa dumating yung maturity. Di ba sa John, sabi niya, pagbalik ng Panginoon, makikita natin siya na katulad natin. Like Him, tayo ay katulad niya, siya ay katulad natin sa kanyang pagbabalik. Makikita mo siya at sasabihin mo, Panginoon, kamukha kita. Sasabihin naman sa iyo ng Panginoon, oo nga, magkamukha na tayo. So, yan yung resulta ng proseso ng reproduction of Christ. At the same time, we will experience Him as the Savior saving us, as the Shepherd leading and guiding us, and as the overseer caring for us. May we all practice to enjoy Christ according to what is revealed in these verses. May we all enjoy Him as grace, as the model, and as the wonderful Savior, Shepherd, and Overseer. Amen. So ito, maraming mga terminology na binanggit sa atin kung ano si Kristo sa atin. Siya ang biyaya, siya ang modelo, siya ang kagilagilalas na tagapagligtas, pastol, no, at siyang overseer natin, tagapangalaga natin. So lahat ng ito ay mga aspekto ni Kristo na kung saan habang tayo ay pinoproseso para makawangis niya, ito naman yung mga nagiging karanasan natin kung ano ang Panginoon sa atin. Amen. Sana maging mayaman tayo sa karanasan at pagtatamasa. Amen. Salamat Panginoon sa layunin mo na kami ay maiwangis sa iyo, maging mga reproduction mo, maging katulad mo sa buhay at kalikasan. Panginoon, nais namin makipag-cooperate sa iyo, hindi sa panlabas na paggagaya at pagkopya sa iyo, kundi nais namin na bigyan ng higit na atensyon ang proseso ng transformation, ang proseso ng pagbabago, ang paraan kung saan ikaw ay nananahan sa amin at ikaw ay naging buhay namin at pamumuhay. Panginoon, dali mo kami sa mayamang mga karanasan na ito upang sa darating na panahon makumpleto ang pagiging kawangis namin o maging kawangis mo kami. Amen. Salamat Panginoon. Amen.